Magandang umaga, magandang gabi sa ating lahat. Ngayon ay Huwebes, ika-30 ng Mayo 2024. Ang ating pag-aaral ay nandun pa rin sa Introduction to Meditation, page 252 to 254. No, 254 to 256, the clarity of knowledge. Yan. At bago tayo magsimula ay sambitin muna natin ang ikapitong makadiwang pagtuturo sa panalangin ni Nicodemo, isang pakikiugnayan sa sarili, nilikha ng huling henok. Sa pamagitan ng kalakasan ng aking kamalayan, sa aking katalinuhan at sa aking pangangatwiran, ginagamit ko ng buong lakas sa aking kaalaman, kapantasan, sa aking kakayahan, sa aking pag-ibig at katotohanan. Tanging ang kalakasan ko lamang ang lumaganap sa akin, gayunpaman walang ibang lakas, palagi ang sanang maging mulat ako sa aking sariling mga kaisipan at damdamin at inilalahat ko at ginagamit ang aking kaalaman, aking karunungan at ang aking kakayahan. Dito ko aakayin ang lahat sa totoong pag-ibig, kalayaan, pagkakaisa at kapayapaan mula sa aking sarili. Ang kapangyarihan ng aking kamalayan ay hindi lingid sa akin, kaya ginagamit ko ito sa aking sariling kagalingan para sa aking mga kaisipan at damdamin. Ang aking kalooban gayon din sa aking pangangatawan. Sa araw-araw ay ilahad sa akin ang paggamit ng lakas ng kamalayan upang ito ay patuloy na gumana sa akin at hayaan akong harapin ang mga bagay na hindi ko pa natututunan kung saan pinangangalagaan ko ang aking karunungan at ang aking kapantasan sa pagmamahal, pagsalat para sa iba, pati na rin sa pag-unawa at katwiran. Sa pamagitan ng kalakasan ng aking kamalayan, kinikilala ko ang aking mga pagkakamali at nalulutas ito at iwasang pang gumawang muli, kaya't walang ano pa mang mga pagkakamali ang makahadlang sa aking pag-unlad at pagsulong. Ang kapangyarihan ng aking kamalayan ay kayang kilalanin at iwasan ang mga maling aral, maling paraan ng pag-iisip at mga panganib. Mula sa pagkakandili sa isang paniniwala, pati na rin ang mapanganib na material at mga makamundong bagay. Sa pamagitan ng kalakasan ng aking kamalayan, ako mismo ay may hawak ng aking sariling katalinuhan at pangangatwiran, at sa pamagitan ng buong lakas ng aking kamalayan, sa lahat ng oras ay palagi ang mulat sa aking kapangyarihan, sa aking kakayahan, sa aking kapayapaan at sa karunungan, pati na rin sa aking kapantasan, pag-ibig at pagkakasundo na aking pinanghahawakan. Namumuhay ako sa pag-ibig, love. Namumuhay ako sa kapayapaan, peace. Namumuhay ako sa kalayaan, freedom. Namumuhay ako sa pagkakasundo, harmony. Namumuhay ako sa kagaanan, balance. Namumuhay ako sa kalusugan, healthy living. At namumuhay ako sa kagalakan, blessed. Ako nawa, magsisimula na tayo sa ika-anim na paghahanda natin sa ating meditation. Ika-anim dahil ang nauna ay pure observation. Pangalawa ay forming of consciousness. Pangatlo ay forming. Yan. Hindi pala anim. Yun. Nagsimula tayo doon sa pure observation, and then sinundan siya ng thoroughness, and then sinundan ng elicitation, and then ng value. Itong value naman ay
may tatlo. So, yung una ay cognition, pangalawa ay forming of consciousness, sumunod ay freeing, freeing of consciousness. Yun ang ating natapos. And then, ang sumunod doon ay clarity of knowledge. So, nakatatapos lang natin yung freeing ng consciousness. Yung pagdidistant natin ng ating mga sarili sa sinasabing other world. Yung kumbaga yung pang-araw-araw nating buhay ay medyo distant, medyo may distant tayo ng konti sa ganun din sa mga tao. At doon lamang tayo makakakuha ng malayang kamalayan. So, ang sumunod ay clarity of knowledge. Itong clarity of knowledge, meron ding apat pa. Clarity of knowledge about the purpose, clarity of knowledge about the suitability, clarity of knowledge in meditation field, at clarity of knowledge of the unblindedness. So, basahin natin ang clarity of knowledge. Ano ba ito? So, stanza 199, the receptive attitude of the pure observation must take up much more space in the human life than is usually the case, because in this respect, the human being usually does not act in good form in terms of consciousness. Yan. So, yung ating, yung receptive attitude, parang cognition din yun eh, na yung kung paano natin tinatanggap ang mga bagay-bagay through pure observation ay siyang sa buhay natin usually in this result usually does not act in good form in terms of consciousness. Kumbaga itong receptive attitude natin ay hindi natin masyado ito nagagamit sa pang-araw-araw nating buhay dahil nga ang tao ay hindi masyadong aware sa kanyang consciousness, sa kanyang kamalayan. However, 200. However, apart from time period which are dedicated to this meditative exercise, as a rule and in general, this attitude can only be of very limited duration, because practically every hour of a day requires some kind of activity in thought, word, and action. So yun nga, kumbaga yung receptive attitude natin na yon ay hindi masyado nating nagagamit dahil nga yung sa pang-araw-araw natin na bawat oras ay ang ating nakatuon ang ating sarili sa ating pag-iisip, sa ating salita at sa ating gawa. Sige, basahin ko muna parang tuloy-tuloy naman itong kung anong ibig sabihin. Basahin ko muna ng buo. First of all, there are the manifold demands of physical activity or movement, even if it only concerns the purposeful change of the body position. Then the human being again and again has to withdraw himself or herself from the protection and self-sufficiency of being silent, because she has to connect with other human beings through words. Thus, also the consciousness and the subconsciousness cannot escape from taking an active position regarding themselves and the outside world, because they have to rate, value, judge, choose, and decide. However, now here comes the clarity of knowledge, which is entrusted with three functions. O sige, hanggang doon na lang muna sa 202. So, yun nga, yung receptive attitude natin
Kaya nga sinasabing yung meditation ay a way of life. Parang yung pang-araw-araw na natin na buhay kung nati-train natin ang ating mga sarili na pagkatapos nating ng meditation kung nagagawa natin ito sa araw-araw, at least kahit simula nga sa 5 minutes, 10 minutes, hanggang 15 minutes. Pero the usual meditation is 20 minutes. So kung nagagawa natin ito araw-araw, talagang kumbaga kahit tayo ay busy, kahit tayo ay nasa grupo ng mga tao, sa ating mga activity, saan man tayo naroroon, ay we are in the meditative mode. At itong meditative mode na ito, ang ibig sabihin, yung receptive tayo kung anong nangyayari, aware. Parang nakikita natin yung every single moment, every single action na ginagawa natin ay aware tayo. Parang yun ay resulta ng ating pagme-meditate. At yung receptive attitude na yon ay masasanay tayo doon. Pero sinasabi dito sa page na ito na hindi pa sinasabi na the human being usually does not act in good form in terms of the consciousness. Sinasabing hindi pa at maaaring hindi pa nga as of now dahil stage by stage ang ating pagsulong, pag pag-unlad natin sa pagme-meditate ay hindi gano'n kadali. At ang meditation para sa akin ay hindi siya kumbaga, hindi siya action kung hindi pagpapa-develop ng ating consciousness. 'Yun ang para sa akin, hindi yung, ah, kumbaga yung pag-upo natin at pananahimik natin ay kumbaga 'yun ay pinakasusi lang sa ating kamalayan. Pero yung actual na namumuhay na tayo sa meditation per se, yung meditation itself ay buhay na natin. Kumbaga, andun na tayo sa mga pagtingin, sensitive na tayo sa mga bagay na nangyayari, maliit, malaki, parang marami na tayong napupuna. Na itong pagpuna na 'to ay maaaring positive, negative, na andiyan 'yan. Nakikita natin, na malinaw ang ano ba yung mga kalagayan ng ating kapaligiran, kalagayan ng mga tao, at nagiging matalas na ang ating pakiramdam sa mga bagay-bagay. So, hindi lang sa pag-iisip, kundi gano'n din sa ating salita at sa ating gawa, sa ating mga kilos. Parang natututunan na natin na ito ay baguhin ang ating pag-iisip, yung kontrol ng ating pag-iisip ay nakokontrol na natin, at kahit ito ay mahirap gawin dahil sa kapaligiran, dahil dun sa ating nababasang mga balita, doon sa ating pang-araw-araw na galaw sa pamilya, paglabas natin parang sinasabi nating kakaibang-kakaiba na doon sa dapat nating matutunan. Ang kapaligiran ay ibang-iba, pero kahit gano'n, hindi pa rin tayo, although nakikita natin yung pagkakaiba, hindi naman ito kumbaga hindi magbibigay sa atin ng negatibong, impresyon kahit gano'n ang nangyayari sa buong mundo, sa ating bayan, sa ating kung ano man yung ating ginagalawan sa araw-araw.
pati ating mga salita, nakokontrol na din natin. At ganun nga, dahil nga nababantayan na natin ang ating sarili, kasama doon yung mga salitang ating nababantayan at nasasala. At mas lalo yung ating galaw, siyempre sama-sama yon na natututunan natin. So, yung meditation ay hindi sapagkat matutunan nating pinuhin ang lahat ng ito, kung hindi kusa, kumbaga'y kusang nadating sa atin, kusa. Nagkukusa siya, kumbaga hindi na tayo nagkakaroon ng effort na baguhin ang ating sarili. Yun ang napapansin ko sa meditation. Kusa siya na binabago ang ating sarili. Kusang napapapino, kusang pinapaisip sa atin kung ano yung tama, kusang dumarating sa atin ang mga bagay-bagay dahil nga dito sa pagsasanay natin na kumokonekta tayo sa ating kamalayan. In the same way, yung kamalayan ay pumapasok sa atin in an active way. So depende sa ating observation, depende sa ating elicitation, depende sa ating thoroughness, depende sa mga sumunod pang mga pagpapalaya ng ating pagfo-form ng ating kamalayan, sa pagpapalaya, yung step by step na ating napag-aralan, ay doon papasok yung receptive attitude. Kaya yung cognition na sinasabi na napakahalaga sa tao. Kaya baka merong tanong, kaya break muna ako. Ay, kapatid na baby, nakita ko tumaas ang iyong kamay. Opo. Magandang umaga, magandang gabi sa ating pong lahat. Ngayon lang po ako naka-attend kasi out of town po kasi yung pamilya. So, dito po, isang tanong lang po kasi tungkol po na sinabi niyo na gusto ko lang po kasi talaga gusto ko po na maunawaan yung tinatawag na receptive attitude na iuugnay ko po doon sa aking ginagawa o sa nangyayari sa akin. If kung ito ay, yun po ba yun ay bahagi ng receptive attitude na pagtanggap. Halimbawa po, dahil parang habit ko na po kasi yung mag-concentrate na hindi lang sa madaling araw, kundi sa buong araw, meron po talaga ako ng time para nakakonsentrate ako. Then, sa pag-concentrate ko po, o yung kung sabihin po na mag-meditate, yun talagang yung sinasanay ko po na maging matahimik, maging mapayapa yung aking pag-iisip. At kapag ka po ginagawa ko yun, bigla-bigla po, halimbawa po, na yung parang nararamdaman ko, lumalalim na ako kasi wala na po ako halos naririnig. Para po ba yung ako ay nasa isang lugar na ako lang. Hindi ko na naririnig kung meron bang nagsasalita o kung meron kasi nasa tabing daan po ako, yung mga daan ng sasakyan, yung mga ingay na yun. Nawawala po yun pagka ako medyo nagtatagal na parang naramdaman ko, ako lang mag-isa, na tahimik ako. So, may dumadating po na pagka po naging ganun ako, may dumadating po sa akin ng mga salita o pangungusap na para po ba yung merong nagle-lecture sa akin na sinasabi ganito sa atin po sa pag-aaral po natin sa Espiritismo. Yun po yung message na ibinibigay na dumadating sa akin, sa aking diwa. Kaya pagka po dumating yun, aware naman po ako na yun ay dumadating. Sinusulat ko po yun. Lagi akong mayroon ng
katabi, pagka po kasi nag-uumpisa na akong manahimik, katabi ko po yung ballpen at saka yung aking notebook. Sinusulat ko po yun, minsan mahaba, minsan maikli. So, yun po ba yung pwedeng sabihin na nakapaloob doon sa receptive attitude? Ngayon, kung yung po mga isinulat, gusto niyo po bang marinig ko ano yung mga tinanggap ko na salita? Kung gusto niyo po, babasahin ko po ng yung ilan na natanggap ko. Pero kung hindi naman po not necessary, okay lang po, hindi na po yun. So, nandun lang po yung aking pagtatanong. Yun po ba yung ibig sabihin na yung aking receptor o yung pagtanggap ko, nabubuksan, hindi lamang sa sandali na gumaganap ako sa loob ng sentro, kung hindi kahit po sa bahay, meron pong dumadating sa akin na ganun. Kaya nga po, yung aking notebook, maraming nilalaman na mga mensahe na tinatanggap ko na hindi ko naman po yun iniisip. Wala naman po ako iniisip kasi pagka nagko-concentrate ako, hindi po ako nag-iisip. Talaga po yung isip ko, para po ba yung ako matutulog na wala, tahimik siya. So, ganun po yun. Yun po yung aking tanong na inihingi sa inyo ng liwanag, yun po ba yun? O may bahagi po ba doon yung tinasabi natin na pinag-uusapan natin ngayon na receptive attitude? Yun lang po. Maraming salamat po. Kagabi, salamat kapatid. Kagabi, parang habang binabasa ko yung clarity of knowledge, mahigit na tayo sa kalahati. And then parang na-attract ako na buklatin yung mga bandang huli sa parang naisip ko, hanggang saan pa kaya itong pag-aaral natin ito? Ano ba yung mga ano ba ano pa yung mga susunod? At nadaanan ko yung feeling of bodilessness. Malayo na siya na naroroon yung tanong mo. Hindi ko lang alam kung pwede ba natin basahin. Maigsi lang siya eh. Sige, basahin natin. Pero siya ay malayo pa. Nasa bandang dulo ng libro. Sige, dahil tinatanong mo na din, ay babasahin ko. Bagaman tayo ay makakalakdaw ng malaki. Basahin ko lang para magkaroon ka ng liwanagan sa iyong ibinahagi. Sige. Page 342. So, hindi ko na ito ma-share dahil naandito na tayo sa pag-aaral. Feeling of bodilessness. Yun, yung nararamdaman mo na parang wala na sa sarili. At ganun ang feeling ng mga medium, yung nawawala na sa sarili, sa lalim ng kanilang pananahimik. As it is with a normal meditative exercise, breathing exercise, during the meditative contemplation, the fine spiritual perception comes to the fore. Yan. That means that the meditator is quite conscious of everything, his, her existence, and everything connected with it. But that he, she temporarily and during that period, according to his, her own will, is freed from it. According to his, her own will is freed from it. Nasa sayo kung during the period according to his temporarily and during that period according to his will is freed from by means of meditation process, thus also from his her body in the form that it becomes fully insignificant for him during the meditative
process because she no longer feels it, and therefore a feeling of bodilessness prevails. O yan kapatid, ise-send ko ito ng bukod sa iyo para mapag-aralan mo din. Dahil ang meaning ay papasok sa ating impulse, ano, kung ano ba ang ibig sabihin nito. Sige, ituloy ko pa. Truly, however, the body is present as ever, but through the meditative concentration, it is led to insignificance, where through only that which is prevailing becomes dominating, namely the attentiveness, contemplation in meditative form. This domination also becomes the activity circle through which the thoughts ultimately are completely absent, and only pure fine spiritual perception exists, which means that no feelings, no thoughts, no body have a disrupting effect anymore, and that only pure attentiveness, contemplation still rule, in which, however, one's own existence is known as it is so. Nakuha mo kaya, kapatid na baby? So, hindi po masyado. Ang nagko-question lang po sa akin yung word na insignificant. Meaning po, Yun nga. doon po sa nangyayari sa akin, useless po yun. Kaya sinabing insignificant. Ibig sabihin po, useless meditation, useless concentration. Siguro yung mga dumarating sa'yo, siguro hindi muna natin, dahil mawawalan ka ng thoughts, mawawalan ka ng lahat. So, kung ano man yung dumarating, oo. Pero gising po yung kamalayan ko dahil kung hindi gising, wala akong matatanggap. Nandun lang ako sa peace, sa peacefulness o doon sa serenity ng aking isip. Dahil dumarating, so ibig sabihin, bukas ang aking kamalayan, kaya natatanggap ko po yun. So, how come it become insignificant or useless? So, meaning, active yung aking receptive. Siguro, sige, pagtulungan natin. Siguro, dahil open, no? Di meron dumadating. So, yung mga dumarating na yon siguro, ito, ano ko lang hindi sa akin lang, para sa akin lang. Siguro, whatever, kahit siya ay dumarating, siguro, kumbaga dumadaan lang siya. Hindi natin tatanggapin or ayun nga, parang hindi natin, oo. Para sa Meron akin. po kasi akong naisip. Meron po akong naisip na parang hindi ko alam if this is an explanation na sabi nga po natin, meron tayong nakastore sa ating consciousness o sa ating subconscious, sa ating thoughts, may nakastore. So, ibig sabihin po, sa ganoong time, yung mga dumadating ngayon, yun po yung nakastored sa akin. Yun po ba yun? Yun yung naka-stored maybe sa aking subconscious o doon sa aking thoughts? Oo, sa memory bank, sabihin natin. O sa memory bank. Yun po yung naka-stored dahil po siya ay naka-stored doon sa aking memory bank na nandun ako sa time na ako ay nananahimik and then nasa peaceful, nasa serenity yung aking kalagayan. So, pumapaibabaw siya, nabubuksan siya, kaya lumalabas siya. At yun po yung nahahayag, yun po yung nakukuha ko. So, ibig sabihin, nadidig up ko po ba yun? So, meaning, kung nadidig up ko po yun, kasi ang nagko-question sa akin how come it become insignificant?
and it becomes useless. Dahil wala naman po kasi tayong gagawin na magiging insignificant. Yung pong word na insignificant, para sa akin, unimportant o kaya useless. Kung mali po ako ng pagbibigay ng kahulugan, siguro doon ako maliliwanagan. Kasi yung word pong insignificante, yun po yung nagiging mapakalaking big question mark para sa akin. Dahil doon po sa pagsasagawa natin, ibig sabihin, nandun po yung ngayon yung sa atin po sa ating pag-aaral. Nandun po kasi yung tinatawag natin paglinang eh. So, yung meditation ay isang uri po sa atin sa pag-aaral natin ng paglinang. Paglinang sa ating kaangkinan, paglinang sa ating mga sagisaging. So, kapag ka po nandoon yun, hindi po ba yun ay isang form ng paglinang? Dahil nandoon po yun, nagiging active yung nandoon sa inside mo. Nandoon siya, nagiging active siya. So, yun lang naman po ang nagiging questionable sa akin. Pero kung ito po isang mahabang pag-aaral, pwede naman po i-set aside natin kasi madidefeat po yung purpose ng pag-aaral natin. Pwede po natin iwan na kung dumating na po itong sa binasa ninyo, siguro spa na lang po natin balikan kasi madidefeat po yung purpose o yung objective natin sa pag-aaral dahil meron po tayo ng particular na lesson na dapat na itakil. Kaya lang, na-associate ko lang po doon sa receptive attitude. Pasensya na po. Thank you po. Okay lang, hindi rin naman natin masabi na ito ay out of the topic dahil bakit ko siya nabasa kagabi. Ang layo na 3:44 nasa 2:54 lang tayo. Bakit ano kaya, kumbagay na yung receptivity ko naman sa'yo, sa pag-iisip mo baka nakarating sa akin or maaaring di natin alam. Then ngayon lang tayo lumakdaw ng pag-aaral at ayoko namang iwanan sa'yo yung isang bagay na hindi malinaw para sa'yo sa pag-aaral ng meditation dahil ito ay talagang mahalaga para sa hindi lang sa pagiging medium mo kundi para sa ating lahat. So yung 6:54, sige anuhin pa natin ng konti. Ate Oo, Helen, mag-ano oo, lang ako, maki-share oo. lang ako sa Sige. conversation ninyong dalawa. Total naman ang idea lang naman eh. Sabagay ang kagandahan niya nandito si Delbert. Si Delbert Mm, ang makakapag-balance kasi hindi siya medium, hindi mm, siya espiritista. Delbert, yung topic isi-show ko na lang sandali ah. Yung pagkakaintindi ko dun sa sinasabi ni Sister Baby, tungkol dito sa receptive attitude, mm, para sa mga nagpapanimulang nag-aaral ng meditation, ang pagkakaunawa ko dito. Pero doon sa case niya na mm, doon sa case niya na marunong na siya mag-connect, marunong na siya mag-ano sa sitwasyon, I think exempted siya sa bagay na sinasabi ng kung ano man yung dinidescribe ng procedure natin sa ano. Kasi wala siyang iniwan kay Billy, na si Billy ay marunong mag-connect, marunong umano. Kasi nakukuha na ni Sister Rebecca yung procedure ng true meditation, sa tingin ko lang and then kung mm, magkaroon man ng mensahe and everything na ginagawa niyang isinusulat niya or ano, kasi kaya niya na bakit ba si Billy din naman sinusulat niya yung lahat ng conversation na nakukuha niya sa ano, 'di ba? Sa True pakikipag-communicate writing. sa ano. So, I don't think na, ano siya doon sa bagay na malay lang natin is Mm, andun na siya sa part na yun. We're not going to praise her so much like, hallelujah dahil yung ano, kundi
nandun siya sa stage na pwede na siyang makipag, ano ng impulse na Mm. nakukuha niya na yung consciousness niya at the same time na nakakaano siya. Parang gano'n ang pagkakaunawa ko na itong topic natin, ayan na rin si Kuya Ray, maganda ring maunawaan niya 'to, na yung Mm. 199 na receptive attitude, para lang din halos 'yan sa mga nagbabaguhan na nagme-meditation, na hindi natin naiaalis Oo. naaano tayo sa ibang tao, ang attention natin, yung focus natin, yung mind natin, isip natin na something na distract siya or nakakuha Mm. natin yung consciousness ng iba. Kasi kapag nagme-meditate ka, 'pag kumilos yung isa at nakita mo or something na ano, ah 'di ba common na nagkakaroon ka ng isipan, may pumapasok sa isip mo na ano na nakaka-distract parang ganoon. Nahihinagap mo yung mga mind nila o yung attitude, yung body movement nila and everything. Ako yun lang yung pagkakaunawa ko dito sa sinabi na 'to, there's always an exemption to the thing, eh. Yun lang. Hmm. Oh, sige. Oo, sige, salamat. So, sige, skip muna natin yung binasa ko. Kasi nga baka malito ang kapatid dahil ang aanuhin ko lang na ito ay bodilessness. Ibig sabihin, wala ka ng pakiramdam, wala ka ng feelings kasi nararating talaga ng isang medium yun, eh, yung bodilessness prevail. So, ibig sabihin, kaya binanggit yung fully insignificant na yon, eh, kumbaga, baka hindi ito related doon sa receptiveness, baka hindi. Kasi pagka alam mo kung wala kang body, ang pakiramdam mo, tapos, nakikita mo yung mga bagay-bagay. So, naka-attach doon yung thoughts, naka-attach doon yung awareness, bodiless. So puwede ngang may may advancement sa pangyayaring gano'n. So, sige, i-ano muna natin, i-skip muna natin. Pero babasahin ko pa yung mga susunod para maliwanagan. Siguro mag-aaral tayong dalawa, kapatid na baby, dahil may mga sumunod pa, yung thoughts at ikaw na mismo mag-interpret sa sarili mo kung ano yon, kung ano yung, impulse na makakarating sa'yo. Alam ko naman na tama si kapatid na Sor na itong pag-aaral natin, ito na nga binanggit ko din na ito yung pasimula, malayo na yung narating mo. So, sige, um, kaya ka namin in-invite din dito para magkaroon ng pagsulong ang iyong, pagiging medium sa ating mga sentro at alam kong nakakatulong ito sa'yo. Gusto bang Acknowledge muna Thank natin you si po. ano na oo, nandiyan, si Kuya Salamat po. Ray and Delbert. sige, sige ikaw na. Hindi ko kita, eh. Kuya, magandang may pag-aaral na nandito, puwede kayong tumulong sa pag-intindi sa amin. Mm. Kasi parehong hindi espiritista 'to, at least mabigyan nila ng good definitions. Good morning, Kuya Ray. Good evening naman dito. Oo. Sige, Si sige. Delbs. Kararating ko lang kasi from office, eh. Nandito So, tayo sa page 199. okay, Ano, sige, sige. stanza 199. Pakiunawa na lang po. 254. Ano yung So, tanong? 1 Hindi ko. Sa oo, 199, Delbs, to hanggang 201. 201.
hanggang 2:01. Yung receptive attitude. Basahin mo na lang ulit, Helen. Sige. Medyo mahirap siya tawag dito, i-apply sa daily basis kasi hindi ka naman nag-o-observe buong maghapon eh. So bibitaw ka dun sa observation mo and then mag-interact ka. From there, tawag dito, madadala ka sa flow. So yung mga ibang reception mo sa at reaction mo sa ibang bagay, hindi mo siya lahat ma-apply kasi given or taglay nung given situation, mag-a-adjust ka ng reaction mo. So yung train of thoughts mo or mga sagot mo or mga action mo, magkakaroon ng corresponding balance lang doon sa gagawin mong physical activity o communication. Hindi siya po pwede na tawag dito, magiging receptive ka palagi. Kasi pag ginaganon mo, ano ba tawag doon? Magtataka yung tao, ba't yan ang mga sagot mo? Buti kung ang mga kausap mo mga like-mindedness. For example, nasa opisina ka o nasa commercial area ka. Magre-revert ka sa normal na behavior para makitungo sa iba. Yung pinalawanag kasi dito, darating at darating yung oras, yung multiple aspect o approach and reaction mo sa mga physical activities, hindi ka mapag-withdraw pabalik sa sarili mo para mag-observe ulit. Magiging automatic yung reaction mo. So kagaya ng pinaliwanag dito, limited lang yung application niyan. Not unless siguro kung ang environment mo is the whole day is puro kayo mediation and related na mga activities na ganun, pwede. Pero kung habilo ka sa sanlibutan, magre-revert ka sa sanlibutan. Di ka naman pwedeng tawag dito, tumameme na matagal. Kunyari may meeting, mag-observe ka sa mga reaction nila, sa mga ideas nila. Kung lumingon lahat sa'yo, ano masasabi mo? Di ka naman pwedeng tumahimik lang na matagal para mag-isip ng matagal. Kaya lang mag-react ka. Yan lang muna. Oo, tama yun. Parang yung adjustment ay napakahirap dahil nasa process ka pa ng doon sa receptive attitude na kumbaga'y hindi magagawa ng tuloy-tuloy. Hindi magagawa ng tuloy-tuloy dahil Correct. oo. Pero anong purpose? Para hindi bakit ka babalik lagi? Bakit hindi kayang ituloy-tuloy kung sakali? Kasi may physical tawag dito, movements ka eh. Teka, may customer. Oo. Kung halimbawa teka ha. Halimbawa Siguro Helen, katulad kung katulad ni Ate Baby na sinasabi niya na nag-iisa siya, wala siyang nagiging distraction dahil siya nagko-concentrate by oo, herself, wala kang kasama, wala kang nakikita, 'di ba? Na para mapansin mo yung mga reaction ng mga kasama mo. Kaya nga sinasabi ko kanina, itong mga pag-aaral nating from mga basic na 'to, sa mga nagsisimula 'to malamang pinapaliwanag sa atin yung step by step. Kaya nga nasa introduction to meditation tayong step by step na procedure. Tama yung sinabi ni Delbert, yun din yung halos pagkakaunawa ko din eh. Pero may exemption nga na
sa sa question ni Sister Baby Mm. na nagso-solo siya, nagko-concentrate siya, nare-reach niya na yung point na buong nasa deep na ano na siya, then bigla na lang siyang makakasagap, 'di ba kaya ano Mm. siya sa storage. Kasi Oo. usually yun ang intention natin for life, ang makahinagap Tama. tayo ng sa ano natin, 'di ba, Mm. yung impulse dun. So, maaaring nagagawa niya na yun, maaari, pero I don't know, mga opinion lang naman yun sa'tin. Meron kasing panahon din na meron kang subconscious na physical activity. Kuwari, kayo-kayo lang magpipinsan, kabisado yung Mm. sarili nyo. And then nagagansilsilyo ka. Parang meditation yun eh. So habang nagkukwentuhan, nakikinig ka sa usapan, ano ka, yung impulses, mabilis ka agad pumasok sa'yo. Kasi kumbaga sa opisina pa o sa trabaho, nag-multitasking ang ano mo, consciousness at subconsciousness mo, at saka unconsciousness mo. So at the same time, conscious ka, pagpasok ng subconscious, yung consciousness mo, nagpa-process din kaagad, tawag dito, nai-relate o naipo-project mo kaagad sa physical, sa presence o activities mo. So habang nakikinig ka sa usapan, iniisip mo yung reaction mo, napapansin mo rin yung reaction mo. Every few seconds nagbabago yung ano, and then lumalawak yung observation mo. And then nagsasalita ka. Pero actually, yung subconsciousness mo, tawag dito, ano ba tawag dito? Nag-grounding siya dun Alert. sa ano, Mm. nag-ground siya dun sa subconsciousness, nakakasagap ng ano, pumapasok yung mga impulses. Pero tawag dito, takes a lot of practice nga, or patience, or siguro somewhere a long time ago, nagawa mo na 'to, kaya nangyari lang, nati-trigger mo na lang siya ulit dahil nagbabalik yung mga ganitong, ideas at saka mga tawag dito, mga concept ng, pag-iisip at paano tawag dito, magtimbang nung mga pumapasok sa isip mo, siguro gano'n ang mangyayari. Although yun nga, kung ang kahibilo mo, sa palengke, hindi mo ma-apply basta yun kasi masyadong ano, ito ba, nagbo-block Parang yung activity lamang sa sila. harapan mo. Oo, Oo, hindi lamang basta sila kaysa sa'yo. masyadong ang daming distraction. Baga Yan. kunwari sa Oo. palengke ka o sa Mm. groceries. Hindi mo siya Minsan ma-apply meron. basta-basta kasi yung input ng mga nasasagap mo, and then yung reaction ng impulses, pumapasok sa impulse mo na kung ano dapat reaction mo. Pero every 10 seconds o 15 seconds, yung input ng environment masyadong heavy yung activity. Oo. Dominate. Hindi siya Mm. nag-i-intertwine, sumasabog Oo. siya. Nawawala Oo. siya sa tawag dito, sa kunwari sa train of thoughts mo. Nawawala siya doon sa train of thoughts, nasasapawan ng ibang idea na naman yun, dahil doon sa given or present, interaction or Environment. environment. Oo. Mm. 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 So, kahit papaano at na-e-expose ka dun sa mga ganong environment, kahit papaano, ano ang naitutulong ng, iyong receptive attitude na tini-train ng tao? Na dapat nating i-develop sa atin yung receptive attitude. Mangyari kasi, kung practitioner ka ng meditation at saka Mhm. panay ang, yung urge mo na malaman ng, katotohanan paano mag-function yung human, tawag dito, at saka do'n sa mga binabasa mo. Meron kasing yung mga ibang binabasa natin sa libro at saka sa mga ano, meron kasing mga construction ng sentences do'n na once 'pag binasa mo 'yun, nagti-trigger 'yun ng ano,
ng cognition para yung impulses mas mabilis na siya ngayon na tawag dito ma-process at ma-interpret mo, ma-apply mo sa buhay mo. So tawag dito, ang nangyayari yung mga natutulog na mga tawag dito, mga ideas diyan, para siyang napukaw o tawag dito, kumbaga sa doon sa loob ng isip mo, yung mga vague na mga concept, Natutulog. nagkakaroon siya ng mga natutulog nung unti-unti siyang nagigising o na-realize yung interaction niya at nagiging mas malinaw yung 'pag nag-observe ka mas pino na ngayon yung observation mo at mabilis na. Dati, pag-alis mo dun sa lugar, after 30 minutes saka mo lang nag-snap ka ng finger, "Ay dapat pala ganito ginawa ko, ba't gano'n ang reaksyon ko, dapat pala ganito." Whereas 'pag lagi mong ganito, practitioner ka ng meditation at saka lagi mong binabasa yung ibang mga spiritual teachings, ah, bago ka palang umalis dun or bago pa lang matapos yung kuwentuhan, within 5 minutes or 3 minutes, gets mo na kaagad, sagap mo na. So, meron ka ng mga bagay ngayon na ayaw mo nang sabihin na kasi unnecessary at saka clutter na yun, tawag dito, pampagulo na lang yun dun sa sitwasyon na yun at a given point of time dun sa conversation or dun sa activity. Okay. For example, merong good news sinabi dito sa mga material na lahat ng mga passive members, lahat ng mga nag-aral although konti lang sila, sigurado daw yun sa next reincarnation, ang mataas daw ang percentage na mabilis mong tawag dito, mahanap ulit tong path na to sa creational teaching at saka spiritual teachings. Kasi ibig sabihin yung cognition mo, tawag dito, kung itong panahon na to it took more almost 5 years or 10 years para magkaipon-ipon yung like-mindedness. Baka sa next cycle around, baka teenager ka pa lang, sagap mo na kaagad. Yun ang sinabi doon sa mga nabasa ko na ano. Para bang hint na maganda yung binasok nyo kasi magbe-benefit yung mga susunod na mga personality ng pabilis ng pabilis. At hindi daw yun basta tawag dito, maliligaw kasi although sinabi doon sa nabasa ko na hindi naman po pwede din na magtuloy-tuloy na sumirit na lang dire-diretso na kaagad na ang tuloy ng takbo kasi ang evolution is subject din yan sa mga positive at saka negative effect. Kung for the next 5 reincarnation ang bilis mo, may pwede doon na pagdating mo sa 6th or 10th reincarnation pwede magkaroon ng maraming negative yung personality na yon. Kasi part nga sa programming yun. And then magtuloy na naman ulit. Imposible daw na tawag dito, perfect ang pagkatapos mong naging passive member kayo or active member or whatever. Sa mga sumusunod na incarnation is 100% lagi ang cognition mo. Hindi naman daw ganun. Delbs, nagiging factor din kaya yung let's say ito yung pagkapanganak ko, sabi mo hindi naman progress na sunod-sunod lang talaga. It's either hihinto siya or saka mo na lang. Factor din kaya yun dahil sa panahon na kung ako'y namatay ngayon, then pinakremate ako, 'di ba? Para bang ang hirap i-tackle ulit yung dahil pinapaliwanag na yung buto is Andun. Hindi, yung buto conductor kasi, natin. yung buto, yung mga jewelry mo, yung mga ganun. Sa creational idea, yun yung mga multiple tawag dito, types of media or medium para ma-retrieve or ang impulses na yun masagap mo.
meron ka namang iniwan din sa buong planeta. So kahit sunugin yung huling katawan mo, yung mga nakaraang mga nilibing, yun pa rin ang makakatulong pa rin yun. And besides that, yung OCB, hindi naman yun mas masusunog yung OCB, nandun lang yun eh. So isa yun sa parang back channel na hindi siya, sabihin natin, hindi siya parang pure spiritual pero somewhat physical yun. So part ng material world, material realm na nag-deposit ka ng doon, mga wisdom. So Yun ba yung sinasabing storage bank? Na yung may part ka oo, rin na share doon, di ba? So, hindi lang may sa share ka buto, doon. hindi lang sa Pero buto is meron pa din yung OCB, yung overall consciousness block, yung share ng lahat. Meron din yung storage mo para lang doon particular sa pag ni-reprogram ka, doon kinukuha yung mga ibang item o mga, sabihin natin, mga idea para maipuno doon sa next personality kasi yun na naman ang next na itatakel. So marami siyang paraan na kahit masunog yung, o kahit sabihin natin, 3 beses na-cremate yung physical body mo, meron pa ring paghuhugutan o meron pa ring mga impulses na makukuha somewhere else. Hindi naman siguro ganong kahina o kababaw o sabihin ka-limited yung idea ni creation na pag ganito, may stagnant ka dyan. Marami siyang ginawang idea para sakali man na pumalpak yung 5 paraan, meron pang 50 paraan para ma-retrieve o yung impulses nandyan lang. wow, aware lang Kasi kasi nga ako. naandun sa overall consciousness block pa rin, naandoon. Pwede na pala ako magpa-cremate kasi para mura-mura. Sabi ko kasi sa mister ko, wag ako iki-cremate dahil diyan sa na yan para at least easy na ang retrieval ko pagkadating ng next life ko. Pwede na pala ako magpa-cremate. Well, Yeah. best pa rin na hindi ka mag-cremate kasi yun ang isa sa sabihin natin hindi ka umasa sa cloud or sa mainframe computer. Umasa ka Oo. sa tawag dito, flash drive mo, yung tinatawag na USB Yung memory, original. Oo. yung pinakamalapit mo, yung nabubulsa mo na Oo. memory card, yung flash drive, Oo. yung USB. Oo, USB. O pinakamalapit na ma-access mo yung data. Whereas yung cloud, kailangan mo ng internet para masabihin natin matap mo yun, or sa mainframe naman merong ganung machine pero medyo malayo siya or hindi siya tawag dito, kalat. May mga particular na lugar lang na pwedeng paglagyan. Samantalang yung USB nagkaalat lang yan. Nandyan lang yan. So yung parang ganun, sabihin natin yung analogy, parang ganun lang yung buto. Madaling ma-access o malapit lang. Mainit. Mainit Ah. pag nagpa-cremate, masakit, mainit. Wala namang feelings na, di ba? Para maiinit. So gusto kong kasi may tanong ang kapatid na baby dahil siya nga ay isang medium. Although meron siyang tanong na sa kanyang pananahimik ay meron dumadating na mga mensahe at nagagawa na niya ngayon na isulat yung mga mensahe na yon. So, yun ba ay bunga nung kanyang, sabihin nating matalas na receptive attitude? Best niyan, Oo. isulat mo yung mga observation mo or mga napapansin mo or kung paano mo interpret yung images or messages sa meditation. At the same time, yung mga dreams mo, isulat mo rin. Tapos yung mga pag-conscious ka, yung mga malayuang mga plano or tawag dito, dinadigest mo ng mga ideas, isulat mo rin. Pag yung mga notes na yun nagkakahawig o nagkatugma-tugma, yun nga yung doon, malapit doon.
Wala na. Mm. So Mm. kung may part na mga dreams na medyo particular siyang umuulit, pero medyo iba naman sa meditation, eh mahaba-habang pag-aaral 'yun. Bakit gano'n yung subconsciousness nung natutulog at yung sa pananahimik naman, eh 'yun ang inaanong messages. So, hindi naman kasi natin din masabi na uniform sa lahat 'yan kasi malay natin mas advance ng ano, ng 5,000 years si Ate Baby, 'di Oo. iba yung ano niya, iba 'yan yung mga sa kanya. Mm. Meron siyang particular na, tawag dito, na-evolve sa kanya spiritually o sa creational energy na mas na-develop niya, ang pagiging receptive or something gano'n. Yung iba naman, tawag dito, ah, sa arts, sa music, sa business or something, kanya-kanya 'yan, eh. So, nasa kanya kung paano niya i-ano 'yun. Ang masasabi lang natin siguro is, 'yun na nga, meron siyang particular na nade-develop kahit, 'di siya nakarinig noon ng matagal siyang 'di nakarinig ng creative teachings. Pero Mm. bago nawala 'yun, na-practice niya na madalas 'yun. Siguro bago nag-uso ang religion, sabihin natin 15,000 years ago or 30,000 years ago napa-practice yung mga gano'n, nanunumbalik na ngayon. Puwede natin i-consider yung gano'n, that's a possibility. Sige, salamat. Oo, maaari ngang nangyari 'yun, na advance yung kaniyang awareness, yung advance yung kaniyang meditation process na nakakarating na siya sa gano'ng stage. And 'yun nga, yung sana nga isasabihin ko din sa kapatid na baby na kung naisusulat na niya, eh, 'di lagyan niya ng yung iba yung message doon sa narinig niya, doon sa ngayon. Kasi yung present ngayon, yung aware ka na, 'di tingnan mo kung puwede mo pa siyang salain o puwede mo siyang baguhin pa, nasa sa'yo yung kung papaano mo siya ipe-present uli sa susunod mong message. Kung kasi nga nagmemensahe ka sa mga sentro, 'di maganda na nga yung naisulat and then na-aano mo, nasasala mong maigi sa sarili mong ngayon, ngayong present na ito. Although baka galing yun doon sa mga past experiences mo, yun nga nanggaling sa iyong memory bank na yun ay sabihin nating 1,000 years na nakuha mo doon sa iyong memory bank. I agree, Ate Helen. Hmm. Can I? Oh, sige, sige. Okey lang, sige. Puntahan ko yung 199. Para at least ano natin yung diretsuhin ko rin yung sagot ay base sa napapakinggan ko, no, yun ang tanong na meron siyang nakikita, meron siyang mga thoughts, no, that is yung bigla pumapasok during the time of the meditation. Kasi ang sa 199, no, the receptive attitude of the pure observation must take up much more space in the human life than is usually the case. Ano? Ibig sabihin yun dapat ang gagawin natin, ano? The whole of your day, the whole of your life, or mas Mm. malaking space, ano? Mas malaking space. Kasi nga, sabi nga doon sa ano, because in this respect, the human being usually does not act in good form. No? Ibig sabihin, Mm. laging magulo. Araw-araw paglabas Oo. mo after your meditation, no, after your meditation, which is during the time that you are performing your meditation, you are conducting your pure observation. No? Mm. So dapat at that point in time when you are performing meditation, which is also the pure observation, you should have a receptive attitude. So yung kay Ate Baby, meron siyang nare-receive, no? Kailangan may matatanggap ka, may mga ano. Kasi nga during the time of the meditation, empty ka, no? Meron kang maaring it's either empty or you are meditating something.
Okay? So pag nagme-meditate ka for something, then you have to create a pure observe. You have to observe that thing purely. And then yung bagay na yun na inoobserbahan mo, maging bagay ma yun o your isipan or idea, no, you should be pure observant and then must be receptive doon sa pumapasok doon sa inoobserbahan mo. Kasi there are two entries of the yung pumapasok sa iyo, no? Kasi doon sa ating creational energy at saka dalawa yon, di ba? Isang material consciousness at saka yung isang creational energy consciousness. Ayoko kasing gamitin ng spirit kasi naguguluhan na ako eh. Mas madali kong maintindihan yung creational energy kaysa sa spiritual energy. So pag creational energy, there are memories na nandoon. Yung creational energy, meron siyang memory doon nang galing sa previous lives. And then meron ka pa ring memory in your subconscious, no? Sa subconscious din ni creational energy, subconsciousness, may memory siya doon. Ganon din sa subconscious natin, material consciousness, meron tayong memory doon sa ating material subconscious. So yung mga nakukuha mo na yon, halimbawa purely you're observing something because you could not observe if you are meditating purely walang iniisip, ano? Parang zero thinking. So you are completely meditating yung parang pinaka-sample, yung pinaka-example na pinapagawa sa atin ni Billy, yun yung iisip ka ng hininga mo, and then at the same time yung in this point of observation is you are observing as if you are meditating on a certain matter, a certain thing, certain idea. So ngayon kailangan maging receptive ka. Kailangan yung attitude mo receptive doon sa pure observation ng mga pumapasok doon. So those things it comes from because it's yung thoughts mo, no? Yung thoughts mo ang gumagana, yung isip mo, and you are doing pure observation, and during your observation it's still the thoughts, no, that is observing everything, and that must be receptive. Ngayon, ang entry ng thoughts na dapat mong maobserbahan is coming from the external and coming from the internal. Yung thoughts na ng internal, yun yung isip mo, lumalabas kasi yan, pumupunta sa ether, like what is explained in the mind of the thoughts, yung mga iniisip mo, lumalabas yan. No? Nandoon sa ether, external yon. And then doon sa ether, may mga the same thoughts na you have the same frequency, you have the same waves, yung sinasabi na no? May frequency, the same waves, that they are almost the same, and then that resolves. Kung halimbawa ang observation mo, yung thoughts mo is about a certain problem, you are observing or you are completely observing that thoughts or gusto mong ma-resolve yung problem na yun or yung idea, then there are the same ideas, the same waves and frequencies na nandoon and then babalik sa iyo yun. Okay? So you should be very observant sa pag-receive ng new thoughts na yun. So labas yun sa external, galing sa iba yun, which you have the same waves, yung swinging waves, you have the same swinging waves, no? Pasok sa iyo. Okay, those are the thoughts na pumapasok siguro kay, that's my, ko lang yun isip ko yun those are the thoughts that comes from the external. Now from the internal, it comes from the creation energy that has a subconscious, ang subconscious ng creation energy has its own memory. And those memory comes from, the memories of the previous reincarnations, previous So yun yung aking thought doon, and then of course dadaan yun from the creation energy central consciousness, the subconscious dadaan yun sa central energy, sa central consciousness, and then sa material central consciousness, magko-connect silang dalawa kasi during that time you have a good frequency that you can communicate from the external and from your internal or your innermost nature, which is the creation and energy block. No? Creation energy block. No? So yung personal, yung material consciousness block mo nakakapag-communicate through the subconscious of
the creation ng energy block. No? Na nandoon, may memory block din siya doon. And then makaka-communicate siya doon, mag-exchanges sila ng communication, then papasok doon sa subconscious ng material consciousness block, yung sa'yo mismo, yung inner nature mo, makikipag-usap sila doon at yung mga thoughts na nandoon, ma-oobserbahan mo. No? Papasok sa'yo yon. Papasok din sa thoughts mo. So those are, in my own point of view, those are the thoughts na pumapasok sa'yo. At tama yung sinabi mo, Ate Helen, these are the thoughts that comes from the previous reincarnation. Maaaring yung from the memory, sabi rin ni Delps, yung galing sa kanyang memory storage, no? Memory bank, no? Memory storage or USB or sa cloud or doon sa mainframe. No? So yung USB, the smallest file, and then the biggest file is from the terabyte or doon sa mainframe ng iyong the whole building, ano, or the cloud itself na nasa sa itaas, na yun yung thoughts na nanggaling doon sa iyong the same frequency, the same swinging waves na pumapasok sa iyo externally. So yun yung aking yun yung aking thoughts, and that's the reason why marami kang pumapasok na mga isipan. And at that 199, once na yung talagang very receptive yung attitude mo, and then yung tawag dito, yung iyong observation, observation, marami kang makikita, no? And those things should be, tama yung sinabi ni Delbert at saka sa iyo, Ate Helen, na dapat isulat mo yon, because there will come a time that it will be helpful to you na magagamit mo yan, because hindi mo lang alam sa ngayon yung na yun, na there must be some connections dun sa iyong idea ngayon sa ginagawa mo or yun during the time of your meditation, because when you meditate, no, two things in meditation, no, you are performing your pure observation, which is you are thinking of a certain item, a certain idea, and you are observing it. So you should be receptive in receiving all those things na pumapasok sa iyo. So yun yung unlike because in this respect, sabi nga, in this respect, the human being usually does not act in good form in terms of the consciousness. Kasi yung consciousness natin, maraming pumapasok na kung ano-ano ng mga thoughts sa atin. Kaya kailangan you must be receptive of the pure observation. Yung maraming books na ganyan, pagka nakuha mo yan, you will be very creative. Kasi yung galing sa external, it will provide you ideas, another inputs, and the same thing with the wisdoms that comes from the creation and energy. Na yung wisdom na nanggaling doon sa previous that was refined already, kasi yung lahat ng thoughts or wisdom or knowledge that is in the creation and energy are normally neutral, positive, and equalized. So those wisdoms will support you and will help you, it will help you the laws and attain the laws and the laws and the laws and regulations, na nanggaling doon sa ating laws and recommendations. It will, those wisdoms that comes from the creation and energy na pumapasok sa iyo in your thoughts, it will help you provide a good thoughts that is neutral, positive, and equalized. Kasi yung thoughts kung minsan doon sa labas, doon sa ether, na pumapasok sa iyo, hindi pa yun neutralized, hindi pa yun neutral, positive, and equalized. So yun yung tutulong sa iyo na mag-re-refine yung thoughts nang galing sa labas. So yun yung aking analysis about this 199. Talagang yung ating utak, ang daming lalo na pagka halimbawa buhay na buhay ka, conscious ka. If you are conscious, materially conscious, nasa labas ka, a lot of things will now when you conduct your observation or your meditation, then there are a lot of things, lalo na pag madaling araw. Pagkagising mo, galing ka ng meditation yun, actually wala kang iniisip during the time na natutulog ka. Pagkagising mo ng madaling araw, ang daming pumapasok sa mo, kasi nga you are in the same frequency, you are on the low frequency of your thinking.
napaka-creative ka. You are very observant kasi focused yung mind mo because of the pagkabago kang gising, ang parang napaliwanag na ni Delves yun, yung frequencies na during the time na pagkagising mo or pagka inaanto ka o yung tulog na tulog ka, yung alpha, delta, and theta frequencies of your mind. So yun yung time na pag madaling araw, kaya ikaw, pag madaling araw, ang sarap mag-isip, ang sarap mag-aral, no? Lalo nung high school o kaya elementary, ang sarap mag-aral kasi nga, you're focused. Receptive. Receptive yung ano mo, and then you're very observant. Unang-una, walang maingay sa labas. No? Pangalawa doon, kasi nga, madaling araw, tulog yung iba. And then at the same time, kagigising mo lang, you are on the transition of from alpha or theta to beta, which is a level wherein your frequency of your mind is really very observant and receptive yung mind mo. Kaya madali magsaulo pag madaling araw. Receptive ka nga eh. So yun ang aking thoughts sa 199. Sige, salamat. Malinaw. Ang galing. So 200. However, apart from the period which are dedicated to this meditative exercise as a rule and in general, this attitude can only be of very limited duration because practically every hour of the day requires some kind of activity in thought, word, and action. Yun, parang naipaliwanag din ni Delbs nga na parang mahirap natin ma-perform yung receptive attitude dahil nga yun sa pang-araw-araw natin na masyadong busy at saka naiiba yung environment. Naiiba ang environment o yung consciousness natin nang tayo ay nag-iisa at ihahalo tayo sa karamihan. So, doon papasok para sa akin, doon papasok yung meditative feelings natin, meditative attitude natin kung tayo ay nasa labas na. Kasi pagka tayo nag-iisa, iba yung pakiramdam natin eh. Pagka tayo ay nag-iisa, na andyan, napakalakas nga nung ating receptive moment natin. Pero kung tayo ay nakalabas na sa banggit ni isa sanlibutan banggit ni Delbs ay pag nakalabas na tayo sa sanlibutan, ganun pa rin ba katalas yung ating receptive attitude kasi nga maraming bago ka makapag-jump into conclusion ng sasabihin mo, ng thoughts mo, masyadong marami. Kumbaga over ano ka, kumbaga nagdo-dominate. Masyadong talong-talo ka nung outside world na sinasabi. Pero, ang solusyon dito, ang pinaka bottom line dito ay yung paghahalo. Yun nga ang sinasabi ni Ray na yung pagmi-mix nung outer at saka nung inner, kung paano mo siya masasala at mag-jump into conclusion na ganun ka dahil yun ay kung ano yung magiging bunga nun, yun ang magre-register na bago doon sa ating storage bank. So yung luma at saka itong bago ngayon, mapapadagdag itong bago natin dahil this life marami na tayong natututunan this life So nagbubuo ulit tayo ng bagong storage bank dito na yung ating nakaraan, masasabi ko yung nakaraan natin kung ay mas magiging pino kung tayo nga ay nag-aaral. Kaya napakahalaga yung pag-aaral sa ngayon, this life, dahil hindi magiging stagnant
yung nakaraan nating storage bank. Kumbaga yun na nang yun, wala nang napadagdag. Yun lang. Yeah, agree ako kay Helen, ano, kasi yung naka-store na memory doon sa which are wisdoms, knowledge, ano, truth, no, and harmony, yung naka-store na doon sa creative energy natin, kailangan mag-evolve din. Kasi nga, kaya tayo nandito eh. To evolve, to help evolve yung mga wisdoms na nandoon to adapt to the same situation. Dati noon, yung mga nag-reincarnate noon, wala pang computer noon eh. So yung knowledge na yon noon, kailangan madagdagan yung wisdom na yon with the help of the computers. So yun magdadagdag doon sa wisdom na yon, ano? Doon sa wisdom ng halimbawa, businessman siya dati, no? Meron siyang knowledge, may wisdom siya noon kung paano magnegosyo, no? Using siyempre abacus. No? Abacus lang noon or kaya simpleng barter lang. Ngayon, habang tumatagal, nagkakaroon na ng abacus. Habang tumatagal na nagkaroon ng computer, siyempre yung knowledge na yun, yung wisdom na yun, may dadagdag mo doon sa creation and energy, doon sa memory, na nagiging wisdom na rin, kasama na yung computer. Yung wisdom doon sa paggamit ng computer. And it is a wisdom. It is a neutral, positive, and equalized thought, knowledge, and wisdom. Kaya pag reincarnate niya ulit doon sa ibang tao, nag-evolve na yung kanyang wisdom, nag-evolve na rin siya, yung creation and energy, nag-evolve na rin siya. Pag pumunta doon sa ibang tao ulit, nag-reincarnate siya, meron na siyang wisdom about the use of the computer, the use of the abacus, no? So yun yung tama yung sabi mo, Ate Helen, no? Ngayon, then to explain on the 200, no? Meron talagang, yun nga, during the meditation, kailangan natin na talagang pag nasa labas na tayo, maraming gulo, maraming ano, kasi yung mga thoughts natin nawawalan na, yung ating meditative thoughts, yung frequency natin sumasabog na, no, nagiging, ayaw ko, beta o theta yun, si Delves na nakakaalam ko ano yung frequencies na yun na yung alive na alive ka, iba yung alive na alive ka at iba yung nasa meditative, yung receptive ka. And as very observant ka at that point in time. And you are being very creative. Ngayon, if you continuously meditate, mahaba yung time mo na nagme-meditate ka, nagiging creative ka, nagiging observant ka, na po pwedeng at that point in time, instantly, parang kagaya sa sinasabi ni Billy doon sa mga unang introduction to meditation na yung topics niya doon, na you can do your meditation instantly anywhere. You can breathe, you can meditate using your breath, no? Kahit saan ka, lalo na kung halimbawa mayroon kang exam, you can meditate. And then, pero kung halimbawa tuloy-tuloy ka at sanay na sanay ka sa meditative level mo, at halos yun na yung naging normal na sa iyo, talagang very observant ka. Pagka-observant ka kasi, nagiging creative yung mind mo eh. So, ang frequency mo halos naka-align na doon sa iyong creative energy, no? which is creative. Nagiging creative ka na anytime during the time na nakipag-usap ka, you always have a creative thoughts. Nakakapagbigay ka ng magaling na idea at that point in time na nagmi-meeting kayo. And at that point in time, you are very attentive and you are very observant. And if you are attentive and observant, receptive ka, para kang nasa meditative level na yun eh. Yung frequency mo, ang ganda ng ano mo. Sa atin, nararamdaman natin yan. Pag halimbawang kagaya nito na communication natin na ganito, naka-focus tayo, very observant tayo. And we are, sa aking pagkakaunawa, pagkakaintindi, pagkaka-observe ko sa sarili ko ngayon, I am in a meditative level, very creative, no? And at the same time, naka-focus. Kasi doon ka naka-focus sa paragraph and you are responding to the questions or you're responding to the explanations doon sa iyong binabasa para ma-impart mo yung iyong pagkaka-analyze, pagkakaunawa, no, at pagkaka-obserba doon sa iyong binasa. So that's one way of to become
to become a very observant, very receptive yung attitude mo, lalo na sa ganitong nag-uusap tayo at nai-impart natin, nakapagbigay tayo ng example, nakapag-analogy tayo. No? So yun yung time na ano. Pero yung halimbawa nandun tayo sa labas, nasa biyahe, no? O kaya may magulo sa palengke, hindi mo alam kung saan pupuntahan, ay yan ang... Pero kung magaling ka, very observant ka, para pagbibili ka ng isda, very observant ka, alam mo yung memory mo na yung mga isda na ganyan dapat hindi mo bibili yan kasi nga makula na yung mata. So you have the memory, you have the attitude, you have the character. Kung kuripot ka, so nababago yung consciousness mo, nababago with your psyche. So yun lang sa akin sa 200. O meron ka pa bang tanong, kapatid na baby? Sa mga nag-share. Hindi na natin Madami na bubuksan po yung akong, aking binasa. Siguro, marami na po akong naintindihan. Naunawaan ko na po, pero meron pa pong mga iba na, kasi yung mga term, yung pong mga term na ginagamit ninyo, iba po kasi doon sa ating pag-aaral, kaya minsan doon ako nagkakaroon ng pagkakalito kasi storage bank, memory bank, wala po kasi nga. Iba po sa atin Iba po yung term na ginagamit at yung nagagamit o yung na ituro noong mga ibang nag-aaral na nauna sa akin. Doon lang po ako medyo parang nalilito. Pero ngayon, unti-unti naman po medyo naiintindihan ko na unti-unti. Siguro, sa pagpapatuloy, makakagrasp na po ako ng medyo malaki-laki. Yung tanong ko lang po sana doon sa, siguro parang tanong bata, kasi nga po, ibang-iba nga po kasi. Yung pong doon sa receptive attitude, pwede po ba o meron po ba itong chance, may mga step o proseso po ba na pwedeng malaman o pwedeng matutuhan kung papaano po o napalalawak po ba yung receptive attitude para po ma-maintain mo yung alertness, yung focus, at yung clarity doon sa pagiging receptive mo. Pwede po ba yung mapalawak o mapaunlad? Ganun, kumbaga ganun po. May process po ba yun? Meron po ba yung step by step kailangang matutuhan? Yeah, sagot ako ha. sige. Okay lang? Opo. Yeah. Sige. The first step is yung tinuturo ni Billy na mag-meditate para ma-empty yung mind mo, no? Yung breathing exercise, no? Para at least nakokontrol mo yung thoughts mo, hindi yung marami yung pumapasok, no? That's one. And then pangalawa is marami kasi akong books na nababasa on how to improve your being receptive and observant. Books ng In Search of Excellence, no? Silva Mind Control, yun yung dalawa na yun, no? And then at the same time yung Think and Grow Rich, ano? Para maging receptive ka, no? Para kagaya ng mga sa yung napapanood natin sa movies, ano, mga CIA, receptive sila di ba? Yung mga napapanood natin sa movie na kung saan nandoon yung pintuan, kung sino yung mga tao, no? Maaaring totoo yung ganun ngayon. One way isa sa nabasa ko, no, kung paano i-improve yung pagiging receptive mo is mag-example ka na isang bagay. Halimbawa, yellow. Yung ice. Kailangan makabuo ka ng 10 words that describes the ice. One is, it's cold. It's one. Two is, it converts into water. No? Pangatlo is, pwede ipukpok sa ulo mo. No? That can, maraming bagay. And that becomes, it improves your being receptive. Na magiging observant ka. Anytime, pag nasanay ka ng ganun na isang bagay, alam mo, then you will become creative at the same time. Nagiging creative kasi nga, kailangan maging creative ka para
mabasa mo kung ano yung pang yung 10 hanggang maging 20 yung word mo na that will describe the eyes. So that's one doon sa Inserts of Excellence yung book na yun na nabasa ko. That's about leadership. That's about management and leadership. No? Kung paano kang and there is meditation din na tinuturo doon. Sa Silva Mind Control, ganun din ang meditation. The only thing is that 100 to 1 ang ano yun mo and then may mga bagay dapat ka na may mga bagay ka dapat na titingnan mo, no? I-imaginein mo and then pag nakita mo, imaginein mo sa isip mo and then you have to think a lot of things kung paano mong gagawin like an apple o kung tatalupan mo siya, kakagatin mo siya, ano yung kanyang lasa. So that's one way of improving your being a receptive dun sa isang ano. So yun yung aking natututunan sa sa mga meditations ko before, no. So yun lang aking may tuturo, no, about to improve your being receptive and an observant. Thank you po. Oo, number one talaga yung meditation. Gawa ng tinutulungan mo yung sarili mo and then pagtulong mo dun sa sarili mo, external yon. And then yung internal na makukuha mo, yung bunga ng pinaghirapan mong naglalaan ka ng panahon para makakonek ka. Yung paglalaan mo na yon ay magkakaroon ng magandang bunga na hindi mo halos aakalain. Minsan may mga naiisip ka na hindi mo naisip before, lalo na yung pagpapatakbo natin ng ating buhay, nababago. Parang sa bawat araw na ating pananahimik ay nababago talaga yung takbo ng ating buhay. May pagbabago, yun. Tayo na rin siguro sabi na merong pinagbago at hindi maaring wala. Yun. At yun nga, oo, meditation talaga ang kung mapapaglaanan nga natin yung pag-empty ng ating mind, walang thoughts, walang judgment, walang assessment, walang basta emptying of our thoughts, yun. Parang break. Break muna yung thoughts natin na sa dami ng ating iniisip, sa dami ng mga pumapasok sa atin, medyo pause ka muna, diyan ka muna sa labas. Mamaya ka na pumasok. Meditation improves your focus. Mhm. Pinatatalas yung mind to become more creative kasi nakafocus ka. Isa lang ang bagay na iniisip mo, yung either yung breath mo or yung kandila or yung isang sinag ng isang bagay. So nafo-focus ka. Kaya pag nag-focus ka, pag nag-isip ka na isang bagay, doon ka lang nakafocus. Na tuturuan mo yung iyong isipan na mag-isip doon sa isang bagay lang. Hindi yung doon sa, yun nga, yung binabanggit yan sa atin sa 200 saka sa 199, maraming nasa labas na kung ano-anong pumapasok sa atin eh. Pero kung focused mind ka, na yung makikita mo doon sa isang tao yan pag focus siya eh. Pagka nakafocus siya sa binabasa niya o kaya sa pinapanood niya, hindi mo siya hindi mo siya magulo eh. Hindi mo siya papagalitan ka pa eh. Saan nagbabasa ako eh, wag mo nakafocus ako. So yun, nakafocus yun is in the very receptive mind, no? Very talagang yung nagbabasa ka ng nobela, nanonood ka ng TV, lalo yung mga movie, yung mga telenovela, focus, naluha ka pa. So yun yung mga bagay na nakafocus ka. Yun yung kaya lang ibang klase naman yun, no? The best thing to be focused is to meditate, and then once na nahasa mo na yung brain mo, yung thoughts mo, on how to focus yourself, then you can become more observant, and then marami kang makikita, may mapupuna ka,
no? May mga nakikita ka na hindi mo dati nakikita. And at the same time, siyempre, nagiging creative ka. Maraming pumapasok sa isip mo na bigla na lang na hindi mo alam na yun pala, nabanggit nga ni Ate Baby before, no, na biglang kung nagsasalita ka, mayroong biglang pumapasok sa iyo, and that is one no, that comes from the memory banks, or the memory that is from the creation energy, comes from the spirit, or na nag-reincarnate sa iyo, or it comes from the ether, do sa mga idea ng ibang tao na biglang pumasok sa iyo, na receive mo, natanggap mo. So yun, it becomes more yeah. And to become yung focus at saka observant is not only during the time na nagme-meditate ka, but also pag nahasa ka nga, you can become more observant pag tuloy-tuloy na ginagawa mo yung isang example na sinasabi ko na yung isang bagay, maglagay ka ng 10 Description. 10 observations, kung ano yung nagagawa ng bagay ngayon. So yun yung aking thoughts about that. So, pwedeng proceed na tayo kung walang tanong. Pwedeng mag-proceed na tayo sa 201 hanggang 202 hanggang 203 kasi related siya. 201. First of all, there are the manifold demands of physical activity or movement, even if it only concerns the purposeful change of the body position. Then the human being again and again has to withdraw herself from the protection and the self-sufficiency of being silent, because she has to connect with other human beings through words. Parang na-explain na to na ni Delbert. 202 at napag-usapan na rin natin. 202, thus also the consciousness and the subconsciousness cannot escape from taking an active position regarding themselves and the outside world, because they have to rate, value, judge, choose, and decide. Yun, parang na-tackle na rin natin. 203. However, now here comes the clarity of knowledge, which is entrusted with 3 functions, namely the thinking, speaking, and the action, whereby the thinking is conscious of the purpose as well as serving the purpose, and is reality-based and stands in consonance with the highest achieved cognition. 204, therefore, the clarity of knowledge, the direction-giving knowledge, is added to the alertness and clarity. Yun. So, yung flow ng ating salita, yung flow ng ating una muna yung flow ng ating inisip, and then sinabi, and then ginawa, yung clarity ng lahat ng ito ay magmamanifest sa atin. At so yun yung clarity of knowledge na nasusundan natin simula sa isip hanggang salita hanggang sa gawa. Kailangan meron siyang consistency or unity. Unity, parang iisa yung nanggaling sa isip na hanggang sa salita, hanggang sa gawa. Kasi pag minsan yung inisip, iba yung sinabi, iba yung ginawa. 'Di ba, napapansin din natin ito. So, kung tayo ay receptive sa ating pag-iisip, sa ating galaw, kung tayo ay receptive, nagkakaroon ng flow of unity ang lahat ng yon. Parang pag mali yung sinabi mo sa inisip mo, alam mo yun mararamdaman mo yun at saka may gigising sa iyo yung pagiging receptive natin. Merong
kakalampag. Kumbaga hindi naman yun yung nasa isip natin. Bakit yun ang sinabi? Kasi minsan may mga tao na katulad dun sa halimbawa, nagsasalita tayo sa plataporma, 'di baga, and then iba yung ating ginagawa doon sa ating mga sinasabi. So, merong walang consistency ang lahat. So, sa pamamagitan ng pagme-meditate natin, nagiging receptive nga tayo, and then napapansin natin lahat ng ito, napapansin natin ang mga flaw ng ating mga gawa sa araw-araw, at minsan may resistance tayo at gusto natin ay manahimik na lang dahil hindi tayo sasama sa flow ng outside ng ating pananahimik, gaya nga ng sinasabi ng kapatid na baby na mas gusto pa niya yung tahimik dahil kung hindi ito naka-align doon sa ating naisip, doon sa pagiging unified natin, pagiging consistent natin, better to be silent. Yun. Last Yun. 2 minutes. This is brought Sige. to you by San Miguel. Ay, pasensya Okay. na po kayo. Aminin ko na sa inyo, that's the reason kaya mahirap na magamit natin ang ilaw ng sanlibutan pagka regular May weekdays. limit. Kasi po, opo, kasi po papasok po sa eskwela yung aking anak. So, kinakailangan po natin yung account niya is ibalik ko na. So, anyway, Last kaya ano ba? Last 3 minutes ba? nauna po, last minute. 1 minute. Sige. 1 minute. Sige, okay lang. Salamat sa pahiram. Sa pahiram na link. Mhm. Okay. Kung nandito si Renz na yung account niya Sige po. ginagamit natin, continuous tayo. Sige. Okay naman yun. Mas maganda yan, meron tayong timer. Sabagay po, kasi marami pa naman tayong linggong pagsasama-samahan eh. At saka pag halimbawa na-extend eh. See you on Okay. Friday. Sige, good night. Bye-bye. Good po. Bye. Salamat. Salamat Marami. po.